Napalingon ang lalaking malapit sa kay Rosana dahil sa pag-iyak niya. Malaki sigurong problema ng babaeng to. Baka sawi sa pag-ibig o kaya naman buntis, ani ng lalaki. Hi Felix, I'm here. May ngiting bati ni Sherry sa binata. At kaagad niyang nilapitan to. Sinalubong siya nito at hinalikan sa labi. Ang bilis mo ah, sabi nito pagkatapos halikan ng dalaga. I told you, in a few seconds, narito na ako. Parang si Darna ka lang ah, Sherry. Well, ganun ako sa'yo, Felix. Mabilis pa kay Darna basta ikaw. Naupo ang dalawa na magkayakap. Napapahikbi na lang si Rosana, pinunasan ng basang pisngi, huminga ng malalim. Kaya ko to, Lord. Gusto kong sumigaw, pwede ba? Ang bigat kasi ng pakiramdam ko. Para namang nakikisimpatya sa kanya ang pagkakataon. Biglang humangin ng malakas, tumama sa mukha niya. Kaya sumigaw siya ng malakas, paulit-ulit. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Nang maramdaman niyang okay na siya, pinasya na ni Rosana na bumalik sa ospital dahil kailangan siya doon. Ang laki yata ng problema niya, wika ni Sherry. Oo nga, kanina ko pa siya napapansin na umiiyak, parang kay bigat ng dinadala niyang problema. Ani naman ni Felix. Gusto ko siyang kausapin, Felix. Maybe I can help her? Sure, ayan na siya. Nang tumapat si Rosana sa dalawa, biglang binati ni Sherry ito. Hi, may ngiti sabi niya. Nagpalingali nga si Rosana sa tabi niya kung may ibang tao pero wala siyang ibang nakitang dumadaan kung hindi siya lang. Ako ba ang sinabihan mo ng hi, miss? Kanyang tanong at tinuro pa ang sarili. Yes, ikaw nga. Halika rito. Yaya na Sherry sa dalaga. Ha? Bakit? Eh, di naman tayo magkakilala. Lumapit si Sherry kay Rosana. Well, I'm Sherry and my boyfriend Felix. And you are? Rosana Luna, sagot niya. So, makakakilala na tayo. Pwede ka na bang makausap? Bakit nga at para saan? Well, not for me. Maybe for you. Nakikita ka namin ni Felix sa tila may problema ka. Hindi lang basta problema siguro to. I think mas mabigat pa eh. Naisip ko baka may maitulong kami sa'yo kaya I said hi to you. Tama si Sherry, Rosana. Tell us your problem, maybe we can help you. Kahit konti lang. Segunda naman ni Felix. Nagdadalawang isip naman si Rosana kung magsasabi siya ng totoo sa dalawa. Baka scam sila, pero sa tingin niya hindi mayaman ang dating ng babae. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Yaya ni Sherry kay Rosana. Nagdadalawang isip naman si Rosana kung susundin niya ang sinabi nito. Sabi nga nila, don't talk to strangers. Sige na, wala namang masama kung sasabihin mo sa amin kung anong problema mo, di ba? Maybe we can help you nga. And don't worry, hindi kami masasamang tao. Paniniguro nito. Baka sila na ang binigay ni Lord para tumulong sa'yo. Ani ng isang tinig sa isipan ni Rosana at napatingin siya sa dalawa. Tama, baka nga sila na yung hinihiling ko. Ani naman niya sa sarili. Nagkatinginan ang magnobyo dahil nakatayo pa rin sa harapan nila ang dalaga. It's okay, Rosana. If you don't trust us, sige, pwede ka nang umalis. Sorry sa istorbo. Wika ni Sherry dito. Akala ng dalawa aalis na siya, pero hindi. Lumapit to sa kanila at naupo si Rosana sa tabi ni Sherry. Nagngitian naman ang magnobyo. Anong problema mo, Rosana? Tanong agad ni Sherry. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Total, kayo naman ang nag-offer ng tulong ninyo, hindi ba? Yes, okay, tell us, Rosana. We're listening. Ang inay ko, nasa ospital ngayon. Kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang itay ko naman, nasa presinto. Dahil sa gusto niyang makatulong, gumawa siya ng paraan. Pero sa maling paraan naman. Kaya ayun, sa piitan ang bagsak niya. Hindi ko kayang lahat. Isang hamak na waiter lamang ako. Ang masakit pa nito, wala na akong trabaho. Paliwanag ni Rosana. So ang problema mo ay pera? Ani Felix. Tumango naman si Rosana dito. Nagkatinginan ang magnobyo at nag-usap ang mga mata nilang dalawa. How much do you need, Rosana? Napatitig naman si Rosana kay Sherry. Hindi niya inaasahan na mag-o-offer agad ito sa kanya. I am not joking, Rosana. Tell me, baka kaya kong ibigay ang kailangan mo. Aayaw pa ba siya? Nasa kanyang harapan na ang grasya. Wala namang mawawala kung sasabihin niya. 150,000? Maliit na bagay, Rosana. Wala naman palang 1 milyon. I will give you that money, Rosana.
Pero may kapalit syempre. Malaking pera din ang kailangan mo. Sa panahon ngayon, hindi basta-basta nagbibigay isang tao ng pera, hindi ba? Tumango siya at naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Anong kapalit? Pag-uusapan natin yon pero hindi dito. Ito ang calling card ko. Call me tomorrow, then I give you the money. Biglang nagduda ang isip ni Rosana. Ganon-ganon na lang ba kadali ang lahat? Sandali, baka naman masama ang ipagawa ninyo sa akin. Ngayon pa lamang sabihin na ninyo. Kahit na kailangan ko ng pera, hindi ko gagawin to. Ngumiti si Sherry. Rosana, do I look and my boyfriend na gumagawa ng masama? Don't worry, we're not bad kung yan ang iniisip mo. Sherry, wala sa itsurang gumagawa ng masama. Ang iba nga dyan, ang gwapo yun pala, killer na, rapist pa. Katwiran pa rin niya. Sumang-ayon ang dalawa sa sinabi niya. Well, tama ka Rosana, but I am not, or my boyfriend, will do something not good. Sige na, bumalik ka na sa ospital. Bukas, the money you needed ay nasa palad mo na. Ngiting tura ni Sherry. Sige, salamat. Nasabi na lamang ni Rosana. Don't say thank you muna Rosana dahil wala pa tayong deal. Sagot ni Sherry dito. Tatango-tango naman si Rosana. Sinabi nito at siya'y umalis na. Nang di na makita na magkasintahan si Rosana, Sherry, ano bang balak mo sa kanya? Kaagad na tanong ni Felix. Mahal mo ba ako, Felix? Tanong nito. Ano bang klaseng tanong yan, Sherry? Oo, mahal kita, kaya lang ikakasal ka na. Nagdesisyon na ako, Felix. Nagdesisyon? Ng ano? May pagtatakang ani Felix. Na hindi na ako magpapakasal pa kay Edward? What? Paano mo to gagawin? Eh di ba prepared na lahat, araw na lamang hinihintay ninyo para makasal na kayo ni Edward? Yes, pero mas mahal kita. At mas masaya ako pag ikaw ang kapiling ko tulad ngayon. I am so happy, Felix. Madamdamin na sabi niya. Buong pagmamahal, naniyakap ni Felix ang nobya. So, hindi mo itutuloy ang kasal niyo ni Edward. Ganun ba, Sherry? Matutuloy, Felix. Pero hindi ako ang bride kung hindi si Rosana. So, yun ba ang plano mo sa kanya? Oo, Felix. Tatanggapin kaya niya ang gusto mo mangyari, Sherry? Sana, Felix, but I feel it na tatanggapin to dahil kailangan niya ng pera. Buhay ang kapalit ng kanyang gagawin. Ang talino mo talaga, Sherry. Kagad na naisip mo to. Yumakap na mahigpit sa Sherry sa nobyo. I love you, Felix. I love you too, Sherry. Tugon niya sa nobya. Inangat ang mukha nito, hinalikan sa labi. Pagdating ni Rosana sa ospital, agad siyang nasanalubong ng dalawang kapatid. O ate, ano nangyari kay Itay? Tanong ni Rosemary. Ano pa nga ba, Rosemary? Nakakulong si Itay. Ay, lalo nagpabigat pa si Itay sa problema mo, ate. Ayaan mo na. Ano ba bang magagawa natin? Inasapiitan na siya. Ang tanda na ni Itay, di malang nag-iisip ng tama. May pagkadismayang ani ng kapatid niya. Sige na, umuwi na muna kayo. Ako na magbabantay kay inay. Ito ang pera, Rose. Bumili ka ng lulutuin mo. Anong gusto mong lutuin ko, ate? Adobong manok, ate Rose. Sagot ng maliit nilang kapatid. Che, ikaw ba tinatanong ko? May ngiting sagot ni Rose sa kapatid. Naman ni. Anito sabay kamot sa ulo. Oh, adobong request ni Bunso. Rosemary, kaya't yun ang lulutuin mo. May ngiting ani rin Rosana. Yes, masayang turan ng kapatid nila. Kahit may problema siya, napapangiti si Rosana sa nakikita niyang kasiyahan ng kapatid. O sige ate, aalis na kami ha. Paalam ni Rosemary sa kanya. Mag-ingat kayo ha. Si Bunso, tingnan mo siya, Rosemary. At ikaw naman Bunso, wag matigas ang ulo ha. Laging sumunod sa utos ng mga ate. Opo ate, sabay na sagot ng dalawang kapatid. Pagkaalis ng kapatid, binalingan naman ni Rosana ang ina. Awang-awa siya sa nakikita niya na kalagayan nito. Gagaling ka, inay. Pangako ko yan sa'yo. Tura ni Rosana sa ina. Habang titig na titig siya dito, pumasok sa isipan ang magnobyo na nakausap niya sa baywalk kanina. Dahil sa nakikitang paghihirap ng ina, nagpa siyang tawagan ni Rosana ang babae. Dinukot sa kanyang bulsa ang calling card nito na inabot sa kanya. Nang pumasok ang nurse para tingnan ng ina, hinabilin muna niya ito dito para pakitawagan sa nurse information. Miss Nurse, sandali lang ako ha? Sige ma'am, ako munang tatao sa inay mo. Maraming salamat. Nagmamadali siya na lumabas sa silid at mabilis na naglakad patungo sa nurse information.
Miss Nurse, patawag ako ha. Saglit lang naman eh. Pakiusap niya. Sige ma'am, pwede. Nanginginig ang kamay ni Rosana habang dinadayal ang numero ng tinatawagan. Nang magring ito, kumakabog ang kanyang dibdib. Patingin-tingin siya sa mga taong dumaraan. Napatingin si Sherry sa cellphone nang tumunog ito. I bet, si Edward to. Tingnan ito ng private number ang nakalagay. Sino kaya ito? Nang maalala ang babae kanina, mabilis niyang pinindot ang call button nito. Hello, who's this? Sagot niya. Kabadong sumagot si Rosana. Hello? Naabosesan agad ni Sherry ang nasa kabilang linya. Rosana, ikaw ba yan? Nakahinga ng maluwag si Rosana sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Oo, ako to. Alam na ni Sherry ang pakay nito. So, nakapag-desisyon ka na, Rosana? Sige, payag na ako. Good. Bukas, call me again. Para sabihin ko sa'yo kung saan tayo magkikita, Rosana. Sige, bye. Bye. Ngiti-ngiti si Sherry matapos silang mag-usap. This is it. Aniya. Kinabukasan, umuwi muna si Rosana sa bahay nila para maglinis ng katawan. Ang kapatid muna ang bantay sa inay nila. Nang matapos na siyang maligo at magbihis, kagad na nga siya na lumabas ng bahay. Dumiretso sa tindahan na malapit para tawagan si Sherry. Manang, patawag nga po, aniya. Tumango naman ang tendera sa kanya. Sa sandali namang yon tulog na si Sherry pero napabalik ko siya ng bangon dahil sa tunog ng mobile niya. Sino naman kaya ito? Kay aga pa eh. Pikit pa ang matang sinagot ang tawag. Hello? Inaantok na sagot niya. Hello, Sherry. Si Rosana to. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pagtulog mo. Napadilat naman si Sherry dahil sa tawag ni Rosana na wala bigla ang antok niya. No, it's okay, Rosana. Kagigising ko lamang kasi. Ani na lamang niya. Pasensya na talaga ha? I said it's okay. Di ba ang sabi mo tatawagan kita ngayon? Yes, Rosana. Magkita tayo sa Shangri-La Hotel sa May Makati. Okay lang ba sa'yo? Oo ba? Sige, papunta na ako. Okay. See you there, Rosana. Bye! Mabilis ang naging kilos ni Sherry. Naligo agad siya na matapos tinawagan niya ang nobyong si Felix na pumunta sa hotel na usapan nila ni Rosana. Dahil maaga pa, walang traffic, madaling narating ni Rosana ang Shangri-La Hotel. Hinihintay sa lobby si Sherry. 10 minuto lamang naman ang hinintay ni Rosana. Unang dumating si Felix, kasunod si Sherry. Nagngitian lamang sila at pumasok na sa restaurant upang mag-almusal na muna. Habang kumakain sila, So, Rosana, sumang-ayon ka ba sa sinasabi ko sa'yo? Oo, talagang kailangan ko ng pera ngayon, Sherry. Kahit anong ipagawa mo sa akin gagawin ko, maibigay mo man lamang kailangan kong halaga. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Nakangiting ginagap ni Felix ang kamay ng nobya. Mag-usap tayo, makikinig lamang ako, aniya. Good, I already prepared the money. Ito ang pera, Rosana, 150,000. Gaya ng sabi mo, tingnan mo para maniwala ka. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Rosana ang envelope na may lamang pera. Ano ang kapalit nito, Sherry? Be a bride, Rosana. Wala ring ligoy na sagot ni Sherry. Anong be a bride? Naguguluhang aniya. Okay, I tell you, para maliwanag para sa iyong lahat, Rosana. 2 weeks from now, I am getting married at ikaw ang bride ng groom ko. Nalaki ang mata at butas ng ilong ni Rosana sa narinig mula sa bride. Hindi siya agad nakapag-boyfriend eh. Napangiti naman ang magnobyo sa naging reaksyon niya. Well, sino bang hindi? Bride ba naman kasi kaagad? Tatanggi ka ba, Rosana? Teka, at bakit? Bakit? Kasi nararamdaman ko na hindi ko na siya mahal. Si Felix ang mas mahal ko? Ano? Ang gulo mo naman eh. Yes, magulo nga. E di, kawawa naman pala yung groom mo. Sana hindi ka na lang pala pumayag na maikasal pa kayo. Sana na nga eh. Pero naayos na so I need you. Like you need me. My groom, his name is Edward. So kaya mo bang pinapagawa ko, Rosana? Naguguluhan si Rosana pero para sa ina. Anong gagawin ko? Hindi ba malalaman din niya na hindi naman ako ang bride niya? Yes, pero ang gusto ko ano ang sagot mo ngayon sa akin, Rosana. Gagawin mo ba o hindi?
Napatingin naman si Rosana sa envelope na nasa harapan niya. Eto na ang pera, hawak kamay niya na, may lalabas niya na ang ama sa kulungan. At ang kanyang ina, maaoperahan na ito. Yes or no, Rosana? Oo, gagawin ko para sa buhay ng inay ko. Walang dudang tugon niya. Good. Ito ang address ng bahay ko. Nandun ang lahat. My gown, everything. Don't worry. Kakausapin ko lahat ng taong nasa paligid mo sa araw ng kasal mo. Pwede bang magtanong, Sherry? Sure, Rosana. Ano yun? Bakit mo iiwan ang lalaking yun din ang araw ng pag-alis namin ni Felix? Papunta na ibang bansa. I don't know. Masasaktan ko si Edward, pero kaligayahan ko naman ang nakataya. So nasa kanya na kung anong gagawin niya kapag nalamang hindi akong babaeng pinakasalan niya. Paliwanag nito. Di naman nakaimik si Rosana sa sinabi nito. So bagong araw ng kasal, nasa bahay na kita. Huwag kang mag-alala. May aalalay sa'yo ang kaibigan ko. Kakausapin ko siya pagkatapos ng usapan natin na to. Sige, aalis na ako. Kailangan ko pang bumalik sa ospital para sa operasyon ng inay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko na pag-usapan natin. May isang salita ako. Ani Rosana at siya ay tumayo na. Ang kape mo, hindi mo ba iinumin? Drink it. Malamig na. Sayang, masarap ang kape nila dito. Kinuha naman ni Rosana ang tasa at inisang lagok lamang niya ito. Napailing naman si Sherry. Dito alam niya na magmamadali ito papunta ng ospital. Pagkabayad ni Rosana sa gagawing operasyon ng ina, sinagawa na naman niya kaagad ito. At nailabas na rin niya ang ama sa kulungan. Naging maayos naman ang operasyon ng ina. Panatag na si Rosana dahil nasa maayos na ang ina. Kailangan na lang niyang harapin ang kasunduan nila ni Sherry. Isang araw bago ang kasal, nagpaalam muna si Rosana sa pamilya niya. Ilan, Itay, kayo po ang maglabas kay inay dito sa ospital, ha? Saan ka pupunta, anak? May trabaho kasi ako, Itay eh. Nilapit ako sa ibang restaurant. Medyo malayo ito kaya hindi agad ako makakauwi. Kailangan ko pong kumayod para makabayad ako sa utang. Pagsisinungaling niya na kailangan niyang gawin. Naiintindihan naman ng ama ang kanyang rason. O sige anak, kailan bang alis mo? Ngayon na po, Itay. Kaya sana huwag kayong gagawa ng kung ano-ano na naman. Biling niya sa ama. Pangako anak, hindi na. Mabuti naman po. At ikaw naman, Rosemary, alagaan mo sila ha? Baling niya sa kapatid. Oo ate, kailan ang balik mo? Mukhang matatagalan ka. Dadalaw-dalaw ako sa inyo, syempre. Sige na, uuwi na ako para maganda ng dadalhin ko. Paalam niya. Ate, mag-ingat ka. Ani ng bunso nila. Oo naman. At ikaw, mag-aral kang mabuti, ha? Opo, ate. Promise po, mag-aaral akong mabuti. Ginulo naman ni Rosana ang buhok ng kapatid at siya'y lumabas na ng silid.